Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Nako, first month of the year. Ano po kaya naghihintay sa inyo? We'll see, we'll see. So let's begin na po. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Bigay natin kay Aris ang mga sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman this month. In your overall energy, the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Eight of Wands. In the area of what you need, you have the Magician card. Yes, yes, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, the Eight of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. Meron kang 8-8 here, ibig sabihin po, meron kang abundance na aasahan sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Kaya take this opportunity to make the most of this abundance, okay? In your near future, the Three of Swords. Napakaganda. Huwag mo tong katakutan ha, mamaya explain ko. In the area of your challenge, meron po kayong the Eight of Pentacles. Wow, 888 nga naman. Talagang napaka-abundant energy nito and power, no? May power ka this time to really change your life for the better. In your fortune, the Four of Pentacles, yes. In the area of your divine messages, the Chariot card. Beautiful. At ang outcome nyo po for the month, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aris, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading para sa mga Aris dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at saka nagko-comment ng ating video. Malaking bagay din po yan. So, at the background of your energy, the Knight of Cups. It's all about facing your emotions, Aries. Okay? Harapin mo na daw ang iyong nararamdaman. Kung yan ay talagang ayaw mo na, bitawan mo na. Kung sawa ka na, sawa ka na. Kung hindi na talaga maayos, hindi na maayos. Pero dito nakita ko, ilaan mo daw yung pagmamahal mo, yung effort mo, yung serbisyo mo sa mga karapat-dapat. Learn to protect your heart and learn to give it to someone that is deserving of it. Okay? Napakaganda ng background energy mo. Bigyan kita ng card of the month, ay of the week rather. Ay yeah, of the month nga. You have balance. Find balance to maintain harmony in relationships. So ngayong buwan na ito, kailangan daw balansehin mo. Huwag ka daw mag-focus sa mga bagay na talaga namang pain and stress lang ang dala sa'yo. Kailangan doon ka pumunta sa mga bagay na alam mong kaya mong panghawakan at saka magdudulot ng magandang resulta sa'yo. Okay? In your core energy, you have the Ten of Swords. Sabi dito, parang sawang-sawa ka na dun sa pain na naramdaman mo. Sawang-sawa ka na sa sitwasyon. Paulit-ulit ka na lang ginaganyan. Paulit-ulit na lang yung outcome. And parang sabi mo, enough is enough, babangon na ako. Ayaw ko na dito, ayaw ko na ng gantong sitwasyon, ayaw ko na ng ganito yung trato sa akin. You are having enough. And you want to break this cycle. Kitang-kita ko dito yung pagkagising mo, Aries, no? Gising na gising ka na sa mga bagay na dapat itama. Okay? So napakaganda niyan for you. So now you are honoring actually your emotions. Ramdam mo eh. Hindi mo na kayang iwasan yung nararamdaman mo eh. Kaya gagawin mo na siya ngayon. Clarify natin siya. So Aries, since ito po ay bagong monthly reading, ano yung mga bagay na nilolook forward mo ngayon January? Meron ka bang sisimulan? Meron ka bang tatapusin ngayong Enero para makalarga ka na? Ano yon? Comment down below and it will come true para sa'yo. Tumalon, see the Six of Wands. Wow. Sabi dito, basta mabitawan mo lang at talagang matanggap mo na sa sarili mo na hindi mo na kayang isalba pa yung isang bagay at parang you want now to rebuild your life again. Dito ka daw makakaramdam ng kaginhawaan, tagumpay, makakawala ka na sa pasakit, makakawala ka na dun sa struggle of pattern na yan na akala mo habang buhay dyan pero may chance pala ikaw para makabangon at makabawi. So, kung ano man tong bagay na nagdudulot sa'yo ng kasawiang palad,
pain, suffering, bitawan mo na yan. At ibangon mo ang sarili mo. Matagal kang nalubog sa kumunoy. This January is a good start para ibangon ang sarili at magtagumpay ka naman. Okay? Napakaganda nito for you. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Eight of Wands. Si Eight of Wands, mag-focus ka daw sa magagandang bagay, sa mga bagong oportunidad na darating para sa'yo. Meron dito mabilis sa darating and very, very overwhelming. Hindi mo alam kung tatanggapin mo ba tong offer na to, kung iti-take mo ba yung pagkakataon na sumugal or sumubok sa mga bagong bagay, no? Pero dito nakita ko na you need to focus sa importansya ng blessing sa buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo, bakit ba dumating to? Anong meaning nito sa akin? Ano yung may bibigay nitong advantageous moment for me? So pag nakita mo na, ay, makakatulong to para sa bahay. Ay, parang pwede to para makaipon na ako. So kapag nakita mo yung mga oportunidad, tignan mo kung ano yung mabibigay sa iyo niyang benefits para tutukan mo, aksyonan mo, mailaban mo. Okay? Some of you are gonna travel, no? Meron kang quick travel, baka meron kang aasikasuhin, or meron kang lilipatan, something like that. But most definitely may movement. Maaari ding ikaw to sa isip mo, nagbago ng isip, nag-move kumbaga. So, you are now focusing on something much better in your life. Okay? Napakaganda niyan. Clarify natin. So, Aries, kamusta ka? Saan po kayo nanonood ng ating reading today? Ano ba tong mga hinihintay mo na mga bagay-bagay na gusto mong pag-focusan? You have the Four of Pentacles. Meron kang dalawang four here. So, ikaw po ay protektado. You are protected, you are guided, okay ka, even your loved ones. Kaya kung ano man yung mga bagay na dapat mo nang gawin ngayon, mga dapat nang bitawan, I think dapat magkaroon ka ng kalakasan ng loob na gawin. Kasi may indikasyon ka of protection. Sinasabi din dito ng yung spirit guides with the Four of Pentacles, clarifying our Eight of Wands. Para daw pumasok itong mga bagong biyaya at paggaan sa buhay mo. Meron ka daw mga niyayakap ngayon na dapat mo nang bitawan. Either tao ito o isang bagay or isang paniniwala na hindi na nakakatulong sa'yo. Yung taong yan, lagi lumalapit, laging dumidikit, pero siya yung rason ng mga stress. Siya yung rason ng problema. So you need to really ask yourself, karapat dapat ko bang i-keep sa life ko to, tong taong to, tong bagay na to, tong pangarap na to, kung pinapahirapan lang ako at nagiging sagabal sa magandang andar ng buhay ko? So you need to think about that this time. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Magician card. You need to make a bold decision, a bold action. Ready ka na eh. Kayang-kaya mo na eh. Lahat na ng tools meron ka eh. So nakita ko dito, kaya mong tumayo on your own. Kaya mong mag-decide on your own. And feeling ko dito, able ka na eh. Pero ka ng sariling galawan, filosofiya, baka meron ka sarili mong negosyo o trabaho o kaperahan. You can do this on your own. Kung ito man po ay pangarap, o kaya ay project or gagawin mo na medyo kinakabahan ka, isang malaking indikasyon para sa iyo, Aries, ang Magician card na doable daw ito eh. Kayang-kaya mo na eh. At huwag mo daw pagdudahan ng sarili mo kasi ready na yung energy mo to accept the truth, to begin something new, and to achieve greater heights sa buhay mo. So, whatever you're trying to manifest, i-continue mo lang kasi darating na siya sa reality mo. And now is the right start for you to be empowered. Lumakas ka, tumibay ka, simulan mo na yung action ngayon. Okay? Napakaganda niyan. Magician card, clarify natin. Magician cards being clarified by the Sun card. Yes, wow. You need to think positively. Kasi kayang-kaya mo eh. So, kailangan mo rin daw maliwanagan, Aries, na huwag kang papabulag sa mga takot. Huwag kang papadala sa mga negatibong tao sa paligid na sinasabihan ka na hindi mo pa kaya, hindi mo kaya nang wala ako, na wala kang mararating, na hindi mo ma-accomplish yung gusto mo. Naku, huwag kang makinig sa mga yan. Learn to be independent and shine your own light. Nakita ko dito talaga na chance mo na to, panahon mo na to, make a move and do the things na alam mong para sa'yo. What makes you happy?
What makes you fulfilled? What makes you free? No? Malayang malaya na gawin yung mga bagay na gusto mo. Do it. Okay? In the area of what's affecting your current energy, the Eight of Cups. Si Eight of Cups talaga namang aalis ka na sa mga nagpapahirap sa'yo. Kasi sabi mo, kulong na kulong ka na eh. Parang kinakadena ka or wala kang sariling laya. Parang every kibot mo, parang lagi na lang may issue. Lagi na lang may nangyayari. For some, matagal ka nalugmok sa isang kasawi ang palad. Halimbawa, ikaw ay nalugi o kaya talagang dinamdam mo yung pag-alis ng mga bagay-bagay o pagkawala ng mga bagay-bagay. Panahon na daw para umalis ka sa energy na to at hanapin mo na ulit this time yung magpapaligaya sa'yo. Hindi lang basta ordinaryo magpapaligaya, kundi yung totoong magpapaligaya sa'yo. Talagang totoong gustong-gusto mo. It's all about you finding your happiness, finding your contentment, finding your fulfillment na matagal mo nang gustong kunin pero hindi mo nagawa before. This is a great time for you to rebuild your life, Aries. Okay? January, simulan mo ngayong buwan na ito ng pagbabago. Itayo mo ulit yung bandera mo, itayo mo ulit yung tower mo, and you will see success ay abot kamay. Okay? Kaya huwag kang matakot umalis, huwag kang matakot lumayo, huwag kang matakot na iwanan yung mga bagay or tao na sanhi ng mga kalungkutang yan at pagkasawi ang palad na yan. Okay? Learn to pick up yourself. Learn to protect your heart. Learn to value who you are. Okay? Ang pahalagahan mo yung future. Marami ka pang pwedeng abutin. Kaya huwag kang magkasya sa isang tao o sa isang bagay na hindi naman kayang ibigay yon o humaharang sa mga bagay na potensyal mo. Okay? The Eight of Cups, the Knight of Pentacles. Yes. Gawin mo daw to gradually. Huwag mong biglain ang sarili mo. Pag nilay-nilayan ang bawat aksyon, wala ka mapapala sa mabilisan or sa rush decisions. Every step dapat binubusisi mo. Dahan-dahan lang. Wala naman sigurong nagmamadali sa'yo o nagpo-push sa'yo masyado. Ang kailangan mo ngayon ay masinsinan, konkreto, at pinag-isipang plano. Dapat ito practical ha. Dapat yan ay doable talaga at kayang-kaya mong gawin. Katulad lang yan ng simpleng diet. Sabi mo, hindi na ako kakain ng karne sa gabi. Hindi na ako kakain ng ihaw o prito. Pero kinabukasan ginawa mo pa rin. So, dapat yung mga bagay, hindi lang na pinaplano mo, hindi lang disiplina ang kailangan, kundi dapat yan ay doable ba? Kayang-kaya mo bang gawin? Doon ka mag-start para unti-unti ma-rebuild mo yung plano mo, maging konkreto yung aksyon, magkaroon ng pagbabago sa buhay. Okay? In your near future, meron po kayong the Three of Swords. So, ang tabayanan mo, after watching this video, 3 days, 3 weeks, or 3 months, makaka-move on ka na mula sa mga bagay na nakapanakit sa'yo. At ready ka na ulit na sumuong sa buhay with a healed heart, with a fresh beginning, and with a lot of hope in you. So, kung ano man daw itong nakapanakit sa'yo, Aries, at naging talagang sakit ng ulo mo, makakalimutan mo rin to, mabibitawan mo din siya, at makakalarga ka na sa buhay mo nang wala ito. So, I'm very, very happy for you. You are given a chance to really let go of this pain and now move on with your life. Okay? Napakaganda po. Clarify natin. The Three of Swords being clarified by, you have the Four of Swords. Yes, mapapanatag ka na dahil talagang naghilom na yung sugat. Okay? Nagawa mong ibangon ang sarili. Nagawa mong harapin o komprontahin yung mga mapanakit sa'yo. At doon nagsimula yung paghilom. At nung nakapaghilom ka na, doon mo lang unang mararamdaman na, ay, okay na ang life ko. Panatag na ako. I'm now safe and sound. And everything that I want is here. At wala na ako yung dating kaba, dating duda, dating agam-agam. Natanggal lahat yun. Nakahinga ka na ng maluwag. So, yun ang ina-aspire natin, Aries. So, ang tabayanan mo to, isa puso mo to para makarating ka dito. Okay? I-claim mo yan para makapag-move on ka na sa pain, makapag-move on ka na sa mga pangit na bagay, at ma-reach mo na yung moment of clarity, kaginhawaan, at kapanatagan. Okay?
In your challenge, meron po kayong inner cosmos and heal through art. Hanapin mo daw sa puso mo yung mga bagay na hindi mo naiintindihan pero mali. And kapag na-recognize mo na yung mga pangit na yan, kailangan mo daw hanapan ng outlet para doon mo maibuhos. Example, you realized na ikaw pala yung uri ng tao na mabilis sumuko. Magaling ka lang sa simula pero mabilis mong bitawan yung isang bagay kaya maraming napupurnada. Once na-realize mo yun, parang, okay, itatama ko na. Alam ko na yung gagawin ko next time. So, nag improve ka. So, habang nag improve ka, syempre nakakapagod yan kasi binabago mo yung mga routine mo, binabago mo yung lifestyle mo, no? So, ngayon, magkaroon ka ng outlet para doon mo ibubuhos yung mga extra energy na yan. Example, magte-tennis ka, kakanta ka sa videoke, magzo-zumba kayo every Sunday, no? Maghahanap ka ng outlet para doon mo ilabas lahat. So that every single day, refreshed ka, balanced ka. Okay? Napakaganda niyan for you. In your challenge, meron po kayong the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sabi dito, patuloy kang kumilos, patuloy kang mag-evolve, patuloy kang mag-improve sa buhay. Huwag mo daw kapitan yung mga nakasanayan mo na because you deserve to elevate yourself. Nakita ko dito, pagbutihan mo daw ang trabaho, mag-focus ka na lang daw sa pag-unlad ng buhay mo kaysa bumalik pa sa mga nakadurog sa'yo. Okay? Kung ito ay bagong trabaho, pilitin mo ang sarili mo na maghanap ng ikakaunlad mo. I'm know na talaga nanggaling ka sa painful experience pero ito talaga yung pagkakataon at chance mo to rebuild again. Huwag mo sayangin yung momentum. Binibigyan ka na ni God ng chance um, for a new life. Kaya kung may nag-present sa'yo ng bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, huwag mo sabihin na, ay ayoko pa kasi nalulugmok pa ako, naiyak pa ako, malungkot pa ako. Sometimes, kailangan talaga natin lumaban because not every opportunity is there para sa atin. So ikaw, kailangan mong tumayo, bumangon, kumilos, maging seryoso sa ikakaunlad mo. Kung yan man ay negosyo, project o trabaho, gawin mo. Because ito yung time na magiging busy ka talaga. And you will see someday na biglang, ay, naka-move on na pala ako. Okay na pala ako. Kasi minamahal mo na tong bagong gagawin mo. Okay? So, mag-improve ka. Buksan mo ang sarili mo sa mga bagong bagay na magdudulot sa'yo ng kapaki-pakinabang na oras. Okay? Eight of Cups being clarified by the King of Pentacles, yes. Panahon na para itanim mo yung pundasyon para sa mas long-lasting na buhay. Kung ngayon, nag-uusap tayo at talagang balak mong bumangon, you need to be serious about your job. You need to be serious about your project or your career. Kasi pera mo pang matagalan ang kapalit niyan or dulot niyan. Maraming bagay sa buhay mo ang kinakailangan mong paglaanan ng responsibility. Mga bills, anak, kapatid, magulang, kung ano man yung mga obligasyon mo, kailangan talaga seryoso ka sa pagpapaunlad sa sarili mo para meron kang makuha or meron kang maibibigay anytime na kailangan. Here, you need to be smart with your money. Yung mga pinaghihirapan mo, yung mga inaasikaso mo, kailangan talaga practical ka in your approach pagdating sa mga nakukuha mong finances. Okay? Be smart with your money and patuloy ka magtrabaho. Paangatin mo ang sarili mo para balang araw, lilingunin mo na lang tong past at sabi mong, yes, kinaya ko. Okay? In your fortune, you have ascending the mountain, keep going forward. Yes, sulong lang, laban lang, gawa-gawa lang, kaya mo yan. You have narrow pathway, tread thoughtfully. Yes, pero dahan-dahan lang daw. Tayo ay lumaban sa buhay, magdire-diretso sa pangarap, pero relax lang, dahan-dahan lang, para tama every step of the way. So, in your fortune, meron po kayong the Four of Pentacles. Kitang-kita ko dito yung alignment ng buhay mo. Napapakinabangan mo na yung pinaghihirapan mo. Okay ang bahay, okay ang negosyo, okay ang trabaho, okay ang ipon, no? So everything now na inaalagaan mo ay tumutubo in its right way. Okay? So meron ka talagang balance. Nakita ko dito yung stability. Stability sa pera, stability sa relasyon, stability ng buhay. Kaya kung meron mga bagay na humaharang sa stability mo, itsupi mo na yan.
because hindi siya worth it yakapin. Hindi siya worth it pakinabangan or panghawakan sa buhay. Hindi mo deserve yung mga bagay na sisira sa balanse mo. Kung ano yung stable sa'yo, keep it, hug it, and saka pangalagaan mo para tumagal to ng long term. Congrats po. Okay? The Four of Pentacles, nakita ko rin dito kung nag-iisip ka ng pera this January, meron. Meron kang pera pang-provide sa mga pangangailangan mo at panggastos. Hindi ka mawawalan, kaya kitang-kita ko yung stability dyan. Pero kailangan talaga bilang paalala, matuto ka kung ano yung mga dapat mong alagaan at bitawan, okay? Kasi kung hinahalo mo pa dito yung mga dapat ng bitawan, ako, malilito ka lang. At baka ang mabitawan mo yung mahalaga pa, okay? The Four of Pentacles, the Ace of Cups. Yes, follow your heart. Alam mo kung ano yung mga bagay na kayakap-yakap. Alam mo kung ano yung mga bagay na importante sa'yo. Yun ang pahalagahan mo. Yun ang effortan mo. Pero kung ano yung mga niyayakap mo na akala mo mahal mo, akala mo makakabuti sa'yo, kailangan mo na talagang harapin ang katotohanan. Face the music. Face the truth about your emotions. Para ang matira lang sa'yo ay yung kapaki-pakinabang at totoong pag-ibig ang dulot sa'yo. Okay? Importante to. But now, kitang-kita ko dito, Aries, in your fortune area, magiging sobrang saya ka. Sobrang saya kasi okay na ang lahat. Balanse na. Provided for na yung mga importante and wala ka nang ganong alalahanin. So, congrats po. And i-claim mo to para mapunta to sa'yo. In your divine messages, you have emotions are running high and have faith in your dreams. Marami kang alinlangan, duda at takot pagdating sa iyong mga pangarap. At halo-halo yung emosyon mo. Sabi na yung spirit guides, manalig ka daw. Nakabangon ka na. So don't worry. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ituloy-tuloy mo lang yung improvement mo. Wala nang lingunan to sa past. You don't have to be so scared at magkaroon ng halo-halong feelings. Just focus on your goal. Everything will be fine. Okay? In the area of your divine messages, you have the Chariot card. Sabi dito, sulong forward. Charge forward. Wag nang bumalik pa sa nakaraan. You are ready to make a move. You are ready to make a bold decision at hakbang paabante para sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo. So, think positively lang this time. Okay? Dito sabi, kailangan talaga ng willpower mo, ng kahandaan mo. Hindi pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng paiba-iba or pabalik-balik. You need to make up your mind before you make a move. Okay? Para hindi masayang ang iyong oras, pera, panahon. Kailangan desidido ka na. And touch move na to kumbaga. Make the most out of it. Hindi lahat nabibigyan ng chance for a new journey, for a new opportunity. Kaya kunin mo yung chance na yan. Okay? Chariot cards being clarified by, yun, lumipad, kunin natin. You have the 10 of Wands. Yes, hard work. Kailangan to this time. Especially sa mga bagong gagawin mo. Kaya, wag kang mag-atubili na ilaan ng lahat na makakaya mo para sa bagong simula na yan. Example, mapapromote ka sa bagong trabaho, lalong kailangan mo magpakitang gilas to show them all na deserve ka ng promotion na yan. Example din, plano mo nang pumunta sa ibang bansa, no? Maraming kaakibat yan na responsibilidad at saka obligasyon. So, be ready on those obligation and be ready to commit, ibigay yung commitment mo sa mga bagay na kinakailangan. Marami kang dapat gawin, marami kang pwedeng puntahan. Pero kung hindi ka ready sa obligasyon, sayang. Dapat hinahanda mo ang sarili mo sa papasukin mo. Okay? Basta dedicated ka lang, seryoso ka lang dyan at alam mo yung mga dapat mong gawin, success is talagang paparating para sa'yo. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Yes, ito yon. Kung may aalisan ka, meron kang iiwanan, dahan-dahan lang, pagplanuhan, ihanda ang sarili para every step tama. You have Turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw tao sa buhay mo na engot-engot. Hindi ko alam kung ikaw yun, no? Pero kung meron kang naisip bigla na tao na engot-engot sa buhay mo, kotongan mo yan. Pero kung hindi mo kayang kotongan kasi boss mo o mas matanda sa'yo, iwasan mo na lang. Pagpasensyahan, okay? You have dog far away, distant friend is thinking of you. Sino yung first friend na naisip mo? Siya yon. Iniisip ka daw niya at mag-contact na kayo because namimiss ka daw niya. Okay?
You also have rabbit, too much concern with sexual matters. Oh, pirmihan mo lang, Aries. Learn to know your boundaries and also wag mo isipin na yung gender mo, yung kasarian mo ay hadlang sa mga gusto mong abutin. No. Your gender, your sexual preference is not a hinder for your beautiful future. Kayang-kaya mo yan. Huwag ka matakot. Okay? Ang outcome ni Aries for January 2026, Four of Wands. Yes, reaching your milestone. Meron kang maaabot para sa mga pangarap mo. Napakalinaw na ng daan. Kaya itawid mo to, tulayan mo to. It's for you to be taking. Okay? Sabi dito, may celebration kang aasahan this January. Maaring graduation or approval or um, exam na nakapasa ka, no? But most definitely, celebration ito with you and your family. Meron din po sa inyo, lilipat na ng bahay, makakabili na ng property, may binyagan, may kasal, no? Talagang pangpamilyang kaligayahan at selebrasyon. So good luck and congratulations kung ano man to mga milestone na to. You deserve it and enjoy every bit of it. But most definitely, talagang may pag-level up sa'yo. Okay? The Four of Wands being clarified by, you have the Moon card. Wow, hindi ka na nalulubog sa kumunoy. Kung dati marami ka mga hindi sigurado, mga agam-agam, sabi mo, paano to? Saan ako pupunta? Ano nang gagawin ko? Kung nalubog ka sa dami ng problema at sobrang kawalan ng pag-asa, heto, may milestone ka, maaabot mo ito. At yun yung magpapanumbalik ng sigla mo na, ay, kaya ko naman pala eh. Maaabot ko naman pala eh. Bakit ko pinagdudahan yung aking journey? Bakit ako nagduda kay God? Bakit ako nagduda sa sarili ko? Eh, kaya ko pala. So, ito yung turning point sa buhay mo. Na marirealize mo na, I have what it takes. At kayang-kaya kong abutin yung mga bagay na dati question mark lang. Pero ngayon malinaw na, may sagot na. So, ituloy mo lang yung journey mo, huwag kang matakot. Kung meron kang duda, meron kang confusion, you need to ask yourself, eto ba talaga yung gusto ko? Kung ang sagot ay yes, ituloy mo. And patuloy ka niyan sa yung journey, sa yung milestone and finish line. Okay? So, don't doubt yourself. Fight so good hanggang sa maabot mo yung dulo. Okay? So Aries, ito po ang inyong January 2026 Holy Spirit Spirit Guides. Thank you po for the clarity and the messages na binigay po ninyo para kay Aries. Saan po kayo nakaresonate, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. See you again next time. God bless po.